kanina doon sa press briefing, Oo. late afternoon na to nangyari. Nakita ko nga, naghihintay ako dun sa YouTube Yes. waiting pa eh. Oo, Kasi si Masi, nandun pa. Oo. Kasi na Biyernes din kami. Kasi pagbigay namin nung video kay na Yusek Claire Castro, malamang pinanood muna nila and all. Sinama niya dun sa press briefing sina Communication Secretary Dave Gomez at saka yung mismong inaakusahan na si Budget Secretary Amina Pangandaman na dapat may soundbite tayo mamaya. Kasi syempre, kasama siya dun sa mismong inakusahan di ba? Ang una, ang ipinupunto nga ni Secretary Dave Gomez kanina, teka, puro kasinungalingan yung mga sinasabi ni Zaldico. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos yung nagbulgar ng anomalya tungkol dito sa flood control project. So parang ang konteksto, ba't niya ibubulgar kung idadawit niya rin pala yung sarili niya? Parang ironic. Diba? Oo. Ganon. Dapat stay away siya sa issue. Parang yun yung pinaparating. Yes. Oo. Kasi kung ikaw yung mastermind, ikaw may kanalaman, stay away. Let's not talk about it. Parang ganon. Yes. And then after that, si Budget Secretary Amina Pangandaman na yun nagsalita na mismong dinawit din ni Zaldico doon sa issue na inilabas niya doon sa kanyang video. Ito naman po yung sinabi ni Secretary Pangandaman. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process at ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun. Siyempre, ang naging pahayag naman ng Malacanang dyan, yung kagaya ng ipinupunto ni Secretary Pangandaman, ano yung logic na kailangang mag-insert ni Pangulong Marcos ng pondo sa 2025 budget? Gayong yung National Expenditure Program o yun pong tinatawag natin na President's Budget, di ba? Kasi ang naglalatag po na nagpaplano, mismong ang tanggapan ng Pangulo katuwang ng Department of Budget and Management. So silang naglalatag. Parang ang sinasabi nila, anong point na magpa-insert kung may kapangyarihan naman ng Pangulo na isama mismo yung program niya dun sa NEP? Asa ng logic? Kaya ito pong sinabi ni Yusek Castro. Tumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Mapalitaw na siya ang biktima. Siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang. Walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Kung matatandaan po natin, unang ibinulgar ng Pangulo yung tungkol dyan noong State of the Nation address niya. A month after yata yun, tama ba, Chiki, nung binuo yung ICI, kung tama yung pagkaalala ko. Hindi ko na maalala kung 1 month after. Basta yung after nun, di ba, binuo yung ICI. Pero para mabilis yun, mabilis binuo. Mabilis agaran din, di ba? So, eto po yung sinabi ni Yusek Castro tungkol dyan. Nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Logic, hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue na ito kung siya mismo ang mapapasok? Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Pero ang tanong dyan, kung sino ang nasa likod nitong naratibo na inilatag ni Zaldico o kung siya ba mismo yung naglatag ng naratibong ito? Ito po ang sinabi ni Yusek Castro. Hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo
sa sinasabing insertion. Ayon na rin sa sinabi ni Saldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. So yun na nga yun ang naratibo ni Zaldico. Sino nga yung nasa likod? Sabi. Mahirap magsalita. Nag-stop. Pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Siyempre, Shiki, kanina ang pinag-uusapan natin yung timing. 'Di ba? Dahil ulitin natin, sabi natin kanina na tapat na dapat magsasalita ngayon si Zaldico sa Blue Ribbon Committee. Hindi natuloy. Tapos expected naman din. Expected naman no? Kung saan-saan na siya wala dito. Tapos sabi ni Maan, birthday pa pala ni House Speaker Happy Romualdez, birthday. no? Pero yun nga, hindi happy ang birthday. Natapat. Tapos natapat pa na big day supposedly dahil launching ng ASEAN. Kanina ang aga-aga namin na pumunta dyan sa may BGC kasi akalain mo nandun lahat yung counterpart ng Justice Secretary natin. From all countries na members ng ASEAN. Lumagda na agad sila ng extradition treaty. At ang tema pa ni Pangulong Marcos, sabi niya pa kanina doon sa speech niya, nung hindi pa lumalabas yung statement ni Zaldico, sabi niya pa, abay, ang ganda pa ng timing nitong extradition treaty. Kasi, makakatulong to para doon sa fight against corruption natin. And then, just a few hours after ng statement na yun, lumabas ang video ni Zaldico. Ang ganda. Di ba? Mapapaisip ka talaga doon sa timing Kaya, tapos sa Sunday, alam naman po natin na magsisimula yung kilos protesta kontra nga po dito sa korupsyon, hindi pa rin nawawala yung usapin naman tungkol sa destabilization dahil po sa galit na idinulot nitong katiwalian na ito. Kaya ang tanong po dyan, nasa panic mode na ba ang Malacanang? Ito po ang sinabi dyan ni Yuse Castro. Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat napunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa.